Well, that is the song of thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Pagpagantay. Ngayong gabi sa pagbiling na Diyos, o ngayong gabi sa matag sa kanato. Salamat sa pagbiling Diyos na gagaan sa daligayong na napadayan sa pagdayan pagsimbawi mga kanya o ipokus na patungong na nagkasangkas sa mga pagdayan pagsimbawi mga salamat sa pagbiling Diyos. Sa pagsugod, magandang dari ko yung mga ng Diyos na pala tagiya sa kanabi, mabalas lang ang suda. Diyos ng Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Propheticos, Diyos na Isaiah, Diyos na Sangga, Sangga Church. May gabi, pinakamamalang sa mga Diyos. Salamat o Diyos. Sa langit ngayon sa mga kinabi kami, magandang mga simbawi, mga salamat kami mo. Pinagi sa pag-alaalas sa ating pagpahulay o Diyos. Hinala Diyos ka magbaban ka na mong ikat sa pagsugod, sa joyful song, solemn song, sa universe na mong kanakahan, sa closing prayers, sa pinibawang God. Ikaw Diyos magbaban ka na mong uwi ka mas pasensya, di huwag ka mas mong bilang sa Espiritu. Kaya kayo pasagdi o Diyos, sa mamaya. Kung hinala Diyos ka magpapaan, sa sakit batihan, masulat sa mga problema, pag-management sa sakit batihan, ka magkatbos mo ng pinanang, kamatubag sa mga pag-apo, magpasalaga sa mga kalabasan, dan sa puro boto mo na. Yung maganabagas, tibok na mga tibok ng kusog, tibok ng musikas, tibok ka na. Lagalan ka na malis yung bahay ng masamatan. Nagimig chance mo, ito yung mga bahay pinabili. Sige pimili ko na kami. Lugangin, tubog sa ligat. Pagkinita ng gada ng diyan, isa na yung masamatan na mga daw. Sa gawa ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Kaya pagbibilang namin siya mag-lead sa praise and worship. Praise God, nagabi sa tanan at nagabi na pambuhi o galayan ng Diyos sa mga simple and glory songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of the Son of God, Moses, righteousness, indignation.
trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God. Age to age above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we all death, praise, glory, and power, thanksgiving and might belong to you, through Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan at ilang pag-ibig pumamahal ng pagkatawa, mapupala mula sa ating katilang Diyos, kasi mo sa atin sa gabi ito. Amen? Serves the Lord. Palapagaan ka ng Diyos. Salamat, beloved and Sweetness, beloved namin sa pagdala sa praise and worship. Salamat sa katilang Diyos na patuloy siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod. At dalawa tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay balikan natin ang Book of Joel kasi na-discuss natin yung mga importante na kailangan natin malaman, no? Then, babalik tayo sa Book of Joel, no? So, ito po ay sinabi na natin noon, naging pasat natin ito sa ating Bible study. Kauna-unahan, no? Kasi
ito'y hula. No? So, upang hindi natin makalimutan yung mensahe ng Diyos kay Beloved Joel, kanyang propeta. Balikan po natin mga naman Joel, Kapitulo 2, versikulo 28 hanggang 32. So, masyadong maikli lang po mga naman. 28 hanggang 32. Ang mga pagpapalang espiritual. At pagkatapos ibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. So, napakarami ngayon, no? Mga vlogger, mga kung sino-sino, no? Nangaral dahil yan ay kasama, no? Sa sinabi ng mga dito, no? Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Kaya napakarami, no? Maganda sana, no, kung yan ang talaga purpose bibigyan ng pagkakataon ang church, ang pananampalataya, at ito'y hahayaan na may pangaral yung salita natin na bilang Diyos pumilitan ng pananampalataya. Iba-iba ang pananampalataya ng tao, pero tumutukoy din sa Diyos, isang Diyos, no? Iba-iba yung mga pananampalataya, pero Diyos pa rin, no? Ang siyang dahilan o punot-dulo ng ating pananampalataya. So, sa ating panahon ngayon, ito'y nagkatotoo na yung sinasabi dito, no? Yung mga anak ninyong babae, mga lalaki, magpapahayag ng aking mga salita. No? Yan po. So, fulfilled na po ito ngayon sa ating panahon. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. So, marami po sa mga anak ng Diyos na nagkaroon ng mga pangitain. Isa na po dyan, panaginip. No? Kaya mga iniintay pa natin yung ibang mga darating. No? Tulad ng napakalakas na lindol, mga pandemic, mayroon pang mga darating po dahil yan po yung mga nakita natin, nakita ko sa aking pinakita ng Diyos sa akin. No? So yan po kami naman. No? Kaya sa ating kasalukuyang panahon, dadanas tayo ng matinding kahirapan. No? So yan po kami naman. So verse 29, sa mga araw na iyon, ibibigay ko rin ang aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. Magpapakita ko ng mga himala sa langit at sa lupa. May makakita
may makikitang dugo, apoy, at makapal na usok. So ito po yung palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. No? Yan po mga Panginoon. So, ang paghukom, kasi pagbalik niya ay maghukom na siya. No? So ito po yung palatandaan. Kaya, nasa pinakadulo na tayo sa digital age. Yung digital age po mga naman ang pinakadulo, no? Wala na pong ibang panahon kundi itong digital age. No? Kasi dito sumasama lalo ang mundo dahil sa panahon na ito. No? So, lumalago ang kaalaman. At buti kung ang kaalaman na mabuti ang lumalago, hindi naman. No? Ang mga kawalangyaan lumalago. Ayon sa ulat doon sa salita ng Diyos sa kay Prophet Daniel. No? So, yan po mga naman, no? Tiyak na sa ating panahon ngayon ay ito na yung mangyayari. So, tandaan natin, dugo, apoy, at makapal na usok. Yan po yung mga senyales. So, pasok yung ating, yung ipinakita ng Diyos sa akin na pagputok ng mga bulkan at mga pag-move ng mga islands, no? So, yan po mga nagkaroon ng mga panibagong no? Parang sa nakita ko, yung walang tubig, nagkaroon ng tubig. So, nagkaroon ng mga changes, no? Yung kalupaan. Yan po mga so, usok. Ang bulkan ay usok yan, di ba? Usok. Makapal na usok. Kaya, talagang, bakit po magkaganyan? Dahil masyado lang napakarami ang gusto ng gira. Kapag may gira, marami yung mayaman. Pero yung ating kalikasan ay napipinsala, no? Dahil sa mga armas na ang nagbibigay ng hindi mabuti sa paligid. Nandoon na sila doon, pero yung pulpura dumating na sa atin dito, matagal na, no? Kaya kailangan mag-iingat dahil napakadaling masunog ang mga bahay ngayon, no? Dahil sa pulpura. So, kapag hindi titigil ang gira, masyadong hindi maganda sa mundo. So, kailangan matigil. Kasi kapag hindi matigil, lalong sasama ang mundo. Yan po mga naman. So, umiinit ang mundo. Kaya, napakalapit na ang mangyayari na itong malakas ang mga makapal na usok. Pagbubutukan ng mga bulkan dahil sa mga napaka high power na mga armas, mga nuclear, no? So,
laging nag-test. Testing nila yung kanilang mga armas. Yung kanilang mga nuklear. Saan ba nagkakaroon ng problema? May epekto niya sa kalikasan po, mga minamahal. Kaya umiinit ang ating planeta at hindi patiyak kung anong patutumuhan sa sunod ng mga araw. Yan po mga minamahal. So, pero nagbabalat na natin kagilan Diyos. Sabi niya may makikitang dugo, apoy, at makapal na usok. Kung sinabi mong dugo, siyempre, saan ba nangyayari yung dugo? Kapag may nasugatan. So kapag marami ang sugatan, maraming dugo na lalabas. Ang dami ng tao sa mundo, no? Kapag magkaroon ng digmaan, di ba? So maraming mamatay. Apoy. So apoy, usok. Kasama yan sa mga nuclear, no? Di ba? Usok. Apoy, di ba? Sa volcanic eruption, ganun na rin, no? O hindi natin alam na susunod na mga araw, magkakaroon ng kalaban ng mundo. Mayroong darating na alien at kakalabanin ng mundo. Di ba? Handa ba ang mundo sa kapag mayroong mga ibang dinalang na gustong sakupin ang mundo? Handa ba? Baka hindi. Naniniwala pa rin ako na yung aking vision ay kung doon nakikita ko yung mga drone, yun yung nakikita ko rin sa aking vision. Doon naniniwala pa rin ako na meron talagang alien na sasakop sa mundo. So, kung kailan, hindi natin alam. Di ba rin nawawala sa aking paniniwala yan na yung nakita ko sa aking vision ay labanan ng mundo at saka mga alien. No? So yan po mga minamahal. Kaya, pagdating ng panahon na yan, hindi natin alam kung ano mangyayari. No? Yung mga pagbabala na ating kakilan Diyos, minsan, hindi naman nagkakatotoo, hindi nagiging totoo. Kung magkaroon ng dahilan ng Diyos na hindi niya gawin. Hindi niya ipahintulot. No? Kasi siya lang naman ang nakakalam niya. No? So kaya, siya rin ang nagpapasya. Siya rin ang nagpapahintulot. No? Kaya, kung mangyayari o hindi mangyayari, mas maganda din na mayroong babala. No? Upang ang mga tao ay magkakaroon ng mga pagpipigil, mga self-control, lalo na yung mga leader ng mga bansa na mga
makapangyarihan. No? Tulad ngayon, no? Yung Pilipinas, yun pa yung hinaharas ng China. Ngayon, binabaliktad pa, no? Ang Pilipinas ang pagbabayarin daw ng China dahil napungkok yung barko ng China, napungkok. No? Gaba-gaba na. Gaba-gaba. Kasi hindi mo pwede nga ganun na hindi pwede nga ang mga espirituhano hindi mo laban sa Pilipinas kay Pilipinas lalo promise o sineta ko sa China. Bisan pa ko sa kapatay power sa China, wala pa rin, walang silbi. Kasi, kita nyo, ano nangyari ng barko nila, nagpungkok. Nagpungkok. Nagkabanggaan. Parang mga nakakahiya, no? Nakakahiya. Ngayon, napapahiya yung China, tapos yung Pilipinas ang sinisisi. Sa kanilang ginagawa, paano ba? Hindi ko alam kung anong klase ng mga tao, no? Sila na nga yung nangaagaw ng teritoryo ng iba, sila na nga yung nangaharas. May nakasumpa na pagbabayarin yung Pilipinas sa kagagawa nila, kagataran-taruan nila, no? Di ba? Ito nyo, paano nyo yan i-explain? Napungkok yung buong barko nila sa nagpungkaan dahil gusto nilang ipitin yung barko ng Pilipinas. Di ba? Pero, dahil sa mga espiritual, hindi pwede. At hindi pa yan ang magiging sakuna ng China kapag magpapatuloy sila. Mismo sa kanilang yung mga ginagawa nila, yun yung magpapahit pa hamak sa kanila. Kasi kung isipin natin yung mga labanan ng mga Israelita ngayon, di ba? Si Gideon nga, di ba? Ilan lang sila. Napakaraming kalaban. Pero mayroon palang mga soldiers of God na hindi nakikita. Ano nangyari sa China ngayon? Akala nyo, yung banggaan ng barko nila, simple lang yun. Just an error? Hindi yun. Misjudgment? Hindi. Ipinakita ng mga espiritual, mga espiritu, no? Na, di ba? Mali na yung ginagawa nila. Kapag patuloy sila, magkaroon ng problema ang buong China. Kasi hindi na pwedeng pakialaman ang isla na ito. Kasi sagrado ito. No? So, kung akala nila misjudgment lang yan ng kanilang mga expert, yung mga ano nila expert yung mga crew nila. Di ba? Pero bakit napunggok? Mas may makapangyarihan pa. Kapag yung makapangyarihan ng kikilos, baka mawas out ang buong China. Kita niyo? Expert yung mga crew nila. Pero ano nangyari? Napigilan ba nila yung gawa ng Espiritu? Makapangyarihan ng Diyos? Wala. Kasi masyado nang umaabuso Kaya pinatigil ng may kapangyarihan, no? Kaya yung kanilang barko na pungkok.
Kaya ito yan sa buong mundo. No, sila mismo nagkasugal. No? Kaya po yan. No? Pero, hindi po natin yan baliwalain kasi yan ay sinyalis na galit na ang mga espiritual. Galit na ang mga espiritu. Kaya kapag magpatuloy pa yan, hindi natin alam, hindi natin na kayang kalabanin kasi yung makapangyarihan na espiritu Espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng kalabanin yan. Kung basahin mo ang Bible, talagang mahirap kalabanin. Kung kalabanin mo ang Diyos, hindi pwede. Kaya isang sinyalis yan, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At meron pang susunod niyan. Meron pang susunod niyan. Hindi lang pagkapunggok. Kung sakaling abusuhin pa yung bansang Pilipinas. So, talagang ganyan, no? Hindi lang kasi tayo ang tao. Hindi lang kasi tayo ang kapangyarihan. Ang tao ay gawa lang ng Diyos. Gawa lang ng Diyos ang tao. At ang Diyos, meron pang mga nilalang na mas makapangyarihan pa sa atin, yung mga anghel. Totoo yan kasi kita niyo yung mga paglabas ng mga Israelita sa Ehipto. Diba? Napakaraming kalaban nila pero hindi sila tatalo. Kung natatalo sila minsan, pag sunod, panalo na sila, kaya kunti lang sila. Yan po mga minana. So kaya, napunggok. Tapos ang Pilipinas daw ang pagbabayari sa dalawang barko nilang napunggok. Wala namang ginagawa ang mga sundalo natin. Diba? Kagagawa niya ng makapangyarihang Diyos. Kasi binabantayan ang bansang Pilipinas. Ayaw kasi nilang maniwala na dito sa Pilipinas babalik ang mahal na Panginoong Jesus. Walang mapigil niyan. Walang mapigil. Walang mapapigil. Kung sino mang pipigil ay mamamatay. Yan po mga minamahal. So, kaya isang senyalis yan na ang mga gwardiya, ang mga espiritual ay kumilos. Kasi kawawa yung ating mga Navy. Kaya ang mga espiritual na ang kumilos, kaya napunggok yung kanilang barko. Napunggok. So yan po mga minamahal. Kasi biro ko, nakatuon yung dalawang water cannon, no? Kung naabutan yung barko ng Pilipinas, wasak na wasak. Magkabila, ang water cannon na malakas. Kaya nagalit ang mga espiritual at pinunggok. So ganoon kasi kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nasabi ko na nga, maraming tao na nagbabaligyan na sa akin pero namamatay o naghihirap, gano'n. Kasi kumikilos ang hindi mo nakikita makapangyarihan sila Yan po mga minamahal. Kahit ang bansang Pilipinas walang rocket, merong anananggal.
Pilipinas kasi ito'y promise lang na pabalik ng Panginoon. Isa sa mga marami na mga pangyayari. Diba? Mismo ang US nga, sumurrender noon eh. Yung lugar ng Samar, sa Blanquita, di ba? Yung history ng Blanquita, di ba? Halos maubos yung mga US military doon. Kaya surrender sila. Dahil sa kapangyarihang Diyos ay sumasama sa bansang Pilipinas. Nandiyan ang Espiritu ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya napungkok yung barko ng China. So yan po mga minamahal. So, verse 31. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw ng paghukom ng Diyos. Kita niyo? Bago dumating ang paghukom, magkakaroon ng nakakatakot na araw. No? So, maraming mga bansa ngayon na nag-claim na superpower sila. No? Pero kapag ang Diyos ang kalaban nila, superpower kaya sila. Baka naman yung kanilang mga nuclear ay puputok dyan sa mismo sa kanilang lugar. No? At lililisin sila. Yan kung mga naman. Kasi, sino bang mga kalaban ng Diyos? Sino bang mga kalaban? Sino bang stand na? O kung lumaban sa Diyos? Wala eh. No? Sila po kami naman. Verse 32. Ang sino man hihingi ng tulong sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating, sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoon, may matitirang mga Israelita sa bundok ng Syo. Ito'y hindi na sa Israel. No? May bundok dito sa bansang Pilipinas na tatawagin Bagong Jerusalem. Itong tinatawag na bundok ng Sion. No? Yan po mga meron. Kung saan doon babalik ang mahal na Jesus. Hindi na doon sa Middle East, doon sa Israel. Hindi na. No? Dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang bansang Pilipinas, protektado ito. No? Kahit walang nuclear, alam ko walang makakatalo naman sa Pilipinas kasi nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. No? Yan po mga ito. So, kung si MacArthur ay hindi natatamaan ng bala, si Churchill ay hindi natatamaan ng bala, ilan lang yun. Pero sa bansang Pilipinas baka marami. Lilihis lang ang bala, kahit anumang bala iputok mo. Lilihis. Baka maraming MacArthur dito sa Pilipinas. Maraming Churchill. Sinong makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos? Diba? So yan po ang nangyayari ngayon, no? Parang nagalit na ang Diyos eh. Sa China.
Sobra na yung pagmamalupit ng China sa Pilipinas. No? Sobra na. No? Nagmamalaki sila sa kanilang kapangyarihan. No? Pero ano nangyari? No? Punggok yung kanilang barko. I-expert yung mga crew nila eh. Hindi naman yun na pipitsugin na nagtitraining ng kung ano na lang. No? Pero ano nangyari? Hindi nila na-control. Kinontrol ng mga pangyarihan kaya punggok yung kanilang barko. Kawawa. Kawawa yung kanilang barko. Yan po mga kapatid. So, ililigtas daw ng ating dakilang Diyos, sabi dito. Ito yung promise na panghawakan natin. No? Darating man ang malangim, nakakatakot na araw bago ang paghuhukom. Pero may promise ang Diyos. Sabi ng Diyos, sino bang hihingi ng tulong sa Panginoon ay maliligtas sa parosang darating. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoon, may matitirang mga Israelita sa bundok ng Sion, ang Jerusalem. Sila ang mga pinili ng Panginoon na maliligtas. So yan po mga kapatid. So, hindi lang kapag mayroong nandiyan na yung gira o panganib sa kakapatatawag sa Panginoon ay hindi yun. No? Hindi ganito ang pagkaintindi dito. Yung mga naglilingkod ng Diyos, kapag hihingi ng tulong o pamaligtas, tutulungan ng Diyos. Kasi, balik-balik tayo dito, sinasabi natin, inulit-ulit natin na hindi magiginig ang Diyos sa mga panalangin, sa prayer ng masama. Kaya yung nanalangin dito, kapag manalangin dito, mabuti ito, naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan yung ililigtas. No? Kapag tatawag sa Kanya. Siya po. Kaya meron tayong pag-asa mga naman. No? Nag-prepare tayo. Hindi naman natin kayang mag-prepare kasi hindi naman tayo mayaman. No? So, umaasa tayo sa ating dakilang Diyos na ililigtas tayo. Kaya po, kasi promise na Diyos siya. Kabitan natin. Katapatan mo, Diyos, talat at hila. Ang pag-ibig mo'y wagas walang sa aking puso, sa aking buhay. Mabulit na sa
Dalhin mo na mga Diyos ang wala sa Diyos may nabigay ng buwan sa langit. Diyos ang wala, Diyos din sa Diyos ito. Diyos ang pwede po sa Diyos na Diyos na sangga sa aming church. May gabi ang pinakamamalamas sa Diyos lang sa Diyos ang kaya sa iyong puno, kaluhigan, salamat sa mga puno, ang kalimugan. Ilali ka ng gabi ikaw, ang nasok sa mga kasing, ang pinamagamit sa gabi uwing Padasi, mabalik na mapadugang sa salita. Matadugan namin sa pag-ibig magandang mga sa kanila. Praise the Christ, bigyan mga pagkasigay, Christ Supply, pamilya, church, o sa mga taong sa may pagkalit ng kasal. O ganayin ka Diyos, mag-aabal ka na mga pag-upagan sa mga nimbawa, para tayo mga mabagat lang sa mga panibawang pagmagan. Ang rin ito siya tayo sa mga gabi, o pwede ka mag-aayos ang sakit na sa mga problema, pwede siya sa sakit na dyan. Pwede ka magtatapos ng nanganon, tubag sa mga pag-apolos. Talaga, ang ginagawa ko sa rin sa mga lamang madawat sa mga Panginoon. All the eyes is our thanksgiving power of glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, talaga tayo sa pagbibigay ng mga verse sa itong kawag sa Ilawi Angel, ang bigyan ng verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will guide you. Proverbs 16, verse 8. A reverse verse is not complete and passage of my classmates. Galatians chapter 5, verse 13. As for you, my friends, who are called to the free God, do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Psalm chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from all danger. Amen. Praise the Lord. Ang ginawa ko magbalantay mo kung kulang ka na ako. Salmo kapitulo 23, verse 4. God's word. Palabagan ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, salamat sa kadaugan ng Diyantas ng Diyos. Sa ating pasimbahan ng karoon. Pagkinaat na ng Diyos, magbabagan ako sa gabi, magbabaga, na pinag-putisyon tas pagbiling ng Diyos, kaya sa mga disgrasya, karang mga dalawang kasipitan, o berahin ng Diyos mag-ayos ng siguriyan sa mga problema, progress mo sa mga siguriyan, kaya na pagbiling Diyos mag-agos, mga tubag sa mga pag-aapa. O
sa ito gabi o sa pagkatulong, ikaw tatas sa sulungan na ayaw sa diskusyon ng mga brothers. O kanayan atong Pedro na sa atong kaalaga na atong pagsimpas ng Diyos. Kinahanglan mo resibo ta. Harus basa ito natin natong pagka umaling sa cellphone. Dili na makakapang sa tuwa. I-prayer din nato ang pagnay sa tubig ng Diyos. Amen? Huwag kagabi, repeat. Kinahanglan na makaray sa tubig ng Diyos. Kinato yaan na makalimutan. Amen. Kawaling natin may beloved angel sa mga sa Diyos. Praise the Lord sa mga pinasalan sa higyan kami ng simba kami Lord sa mga sa mga pulo, mga kalimutan at nagkasikulis ng mga kasangkasin Lord sa mga sama Lord sa mga guma para siya kanalang sa siya pagkakalagyan sa base ng kanilang pagkakas pa mga tao Lord nagtatag ka mga buhos ng mga pasensya sa pagkasama o mga kapatid o buhos ng bunga kasi kailangan sa invitation sa pagtulong sa mga tao o hinuntor ka ng dahil at mga tanong sa mga tao sa pagkakang o masakit na tao o nasa tulad ka ng pagsaya sa mga salaw sa mga Jesus and sa pagdalong mga buwas kaaway ka sa Jesus name. Jesus, may pa ka sa Jesus name, Jesus. Kapatayan ko marang pagdalong ka sa Jesus name, Jesus. Kawasan ka sa Jesus name. It's sa auto ka sa Jesus name, sa malunggan ka sa Jesus name, Jesus. Kawasan ka sa Jesus name. It's sa mga organs sa Jesus name, Jesus. Pulpul mga bunga ka sa Jesus name. Sikit sa tawag ng pastor ka sa Jesus name. Sikit sa diyan, pusoon ka sa Jesus name. Sikit sa tawag at siyuma ka sa Jesus name. Mga oras ng langit ka sa Jesus name. Sikit pinag sa mga verse, dahil sa Pilipinas verses ka sa Jesus name. O kung mga sa pagbilatang mga pinag-minuti at mga tigikan sa ulang spiritual, Jesus here, Jesus sa Panginoon. Our dear Senator, Jesus is our salvation of God. Thank you, dear Lord Jesus, our last person, Lord, and for my thanksgiving, the message. Jesus, we pray, praise the Lord. Good times, short Hal,